Okay, welcome to my third video mga Kamad Science. This time gusto ko pong i-discuss yung tungkol sa setting na egg harvesting selection at kung paano natin siya iset sa incubator at kung ilang araw natin siya pwedeng ipunin hanggang sa mapisa. Okay, so start po muna tayo dun sa setting. Pag sinabing setting, dalawa po yan. Either yung traditional na flock mating, which is isang ganador, may kasamang ilang pirasong inahin, or yung tinatawag nating battery type breeding. Sa traditional po, not unless may trap nest kayo, mahirap ma-distinguish o ma-pinpoint kung alin mismo yung inahin na iitlog. Kung halimbawa, 4 sila o 5 inahin sa isang pen kasama isang ganador. Bakit? Not unless bantayan nyo siya o yung nakastahan ay ilagay sa isang 3x3 pagkatapos pakastahan, doon nyo lang po siguro madidistinguish kung alin talaga yung nanay ng itlog na lumabas. Sapagkat ang mahirap po dyan in the long run, pagka umiitlog, ang nangyayari, kahit pa full sisters yan, sa 4 na magkakapatid po na inahin, meron talaga dyang isa o dalawang naglalabas ng more than average na production as far as winning percentage is concerned. Katulad po halimbawa ng sinabi ko sa inyo, 4 na magkakapatid, merong nanay na umanak ng 3 doktor. Yung sunod na nanay, ang anak 3 abogado. Yung pangatlong nanay, ang anak 3 pulis. Yung pang-4 na nanay, ang anak 3 adik. So, hindi po ibig sabihin na magkakapatid, pare-parehas ginto ang iaanak niyan. So, yun po yung principle natin. So, dapat talaga ma-distinguish nyo kung alin yung nanay ng isang specific na itlog. Nang sa ganon, pag babalik tayo sa selective breeding process natin, para malaman nyo kung alin yung i-maintain ninyo na inahin. Para tumaas yung inyong breeding at winning percentage ng isang specific bloodline o mating na ginawa ninyo. Now, after nyo pong magawa yan, ako po usually, pag nakasalang na sila, pinakakastahan ko na, hinihintay ko muna ng mga 10 araw bago ako kumuha ng itlog na isasalang. So, the first 9 days, paawas muna yon. Itlog lang siya ng itlog, pero hindi ko sinasalang. Bakit? Kasi po, lalo na kung flock mating, mahirap po kasing masabi na ang 5 inahin sa loob ng isang pen na isa lang ang ganador ay nakakastahan lahat. Meron pong 1 o 2 inahing pinapaborito ang ganador sapagkat yun yung hindi na nagpapakipot. Yun yung kalimitang pag itchan nyo ng ganador sa umaga, tumutuwad na kaagad para magpakasta. Meron naman pong mga inahin, especially pullets, na pag hindi pa sanay sa ganador, nagpapahabol pa, kaya nagkakaroon ng tendency na magkabisyo yung ganador at namamalo siya ng inahin. So, para sa akin, it's more accurate to actually use, kung hindi man battery cages, kasi ang battery cages, kawawa naman dun, talagang bugbog naman yung inahin. Walang damo, walang lupa. Although accurate siya, kasi alam mo ang nanay tsaka tatay. Pwede rin naman pong single mating, kung naka 3x3 kayo, at least i-itcha mo lang yung ganador, pag nakastahan, labas mo ulit, maya-maya lipat mo naman sa ibang inahin. Ang isang kasta po ay kalimitan, nagbibigay ang similya ng hanggang 2 o 3 araw na pangingitlog bawat isang kasta. So, hindi nyo po kailangang ibabad ang ganador para lang masigurong may similya talaga yan. Pag yan ho ay nakastahan, kaya naman po natin pinatatagal ng 10 araw is to make sure na tama na yung sukat ng itlog, kasi especially pag pullets po, hindi po natin naaabot o na-achieve yung tamang bigat at sukat ng itlog.
Yung tama pong timbang, mga kaibigan, ay yung egg should be at least 45 grams pataas. Ano po? Sa pagbe-breed po natin, katulad ng sinabi ko kanina, after the 10th day, nagsa-start na po ako mag-harvest. Again, babalik tayo sa pagiging selective. Piliin nyo po yung magaganda ang sukat ng itlog. Malalaki, maganda yung shell, walang abnormality, walang depekto. Nang sa ganun, masiguro nyo na yung sisiw na lalabas, healthy rin. Yun po yung number 1 criteria ko. Sunod po natin gagawin, pag tayo nakapamili na ng itlog, iniimbak natin yan. Ang gawin nyo po para masiguro ay punasan ng basahan na medyo, sabihin natin medyo moist ng konti. Yung basahan para matanggal lang yung mga dumi o alikabok na nakakapit doon. Tapos, saka po natin ilagay sa isang tray. Ngayon, ang tanong ng iba, ilan po ba araw pwedeng i-imbak yung itlog? Ako po, sa farm namin, ang ginagawa ko, hinihintay ko mga at least 15 days na everyday nag-harvest ako. Iniipon ko lang po. Kung wala po kayong chiller, yung kahit yung ref natin, dun po sa mababang part ng ref, iset nyo lang sa 0.08 o bago mag-1 yung thermostat para hindi naman po masyadong malamig. Ano po ang purpose kung bakit nilalagay natin sa chiller? Pag po ang similya ng manok ay ang itlog ay nilagay nyo sa chiller, ang similya po ng manok o yung embryo hindi nagde-develop. So kumbaga tulog siya. Not unlike kung ilalagay nyo sa isang lugar na may hangin, naiinitan, biglang lalamig, nade-develop po siya. So ang nangyayari, nandun siya for 15 days, mabubuhay yung similya, tas tutulog, mabubuhay ulit. Ang nangyayari, hindi na siya nagtutuloy. Kaya nagtataka kayo, bakit nung inano nyo yung itlog, sigurado kayo may kasta, nung isinalang nyo, hindi siya nagtuloy, hindi siya naging sisiw. Maring ma-develop siya, pero hindi siya matutuloy na pipisa. So yun po yung mga dagdag kaalaman na pwede nating i-incorporate sa breeding para siguradong next time, at least masiguro nyong mataas yung average ng napipisan yung sisiw sa pamamagitan ng pagsunod ng mga guidelines na to. So iniipon po natin up to 15 days, iniipon ko yung itlog. And then, bago ko siya isalang, pag na-reach ko na yung amount of eggs na gusto ko per batch, ang ginagawa ko po, ilalabas ko siya ng chiller, pupunasan ko yung itlog, I let it sit sa isang room temperature. Sa isang, halimbawa, ipatong ko sa lamesa, sa loob ng isang kwarto, para mag-evaporate muna yung moisture niya. Mawala yung tubig, mawala yung hamog na galing dun sa itlog. Nang sa ganun, pag isinalang nyo po, tama na yung temperatura ng itlog natin. So, ang ginagawa po natin pag ganyan, piliin nyo na rin yung mga itlog na. Kasi tandaan nyo po, yung pullets, hindi siya umiitlog ng malalaki katulad ng inahin. So, hayaan nyo muna po kahit ilang araw na umitlog siya ng umitlog. At ang nangyayari po talaga dyan, habang tumatagal, lumalaki yung itlog niya. Kaya po ako normally during breeding season, ang ginagamit ko yung medyo bullhen na. Mga sabihin na natin, mga 11 months, 12 months, 13 months. Kasi yun talagang uniform na yung itlog niya. Mas maganda po kasi yon dahil unang-una, although wala namang scientific explanation na different sizes ng itlog ay different sizes rin ng manok, mas maigi na yung ang itlog nyo halos iisa yung sukat. Nang sa ganun, panatag yung loob nyo na pag lumabas, kahit papano, hindi maglalalayo, walang bansot, walang maliit, o hindi masyadong malaki. Yun po yung explanation doon. Ngayon, after nating maiset, again, ililabas natin sa kwarto, for about 4 hours, ilagay nyo sa lamesa, hayaan yung mag-evaporate, mawala yung moisture. Tapos, saka po natin siya isasalang sa incubator. Yung incubator natin should be at least 99.5 degrees. Siguraduhin pong may tubig para umiikot yung temperature niya, merong nag-evaporate na tubig sa loob para siguradong hindi nasusunog yung itlog. Yan po yung mga tamang gawin natin. And then, on the 17th day na nakaset siya, basta i-check nyo lagi yung tubig,
On the 17th day, yan po ay ililipat na natin sa hatcher. So, ganun din po. Pagsiset ho ng itlog, siguraduhin yung matulis na part ay yun yung nakatusok dun sa pinagsusuksukan ng incubator. Ngayon, ang tanong naman ho na iba, paano naman sir kung wala akong incubator? Inahin lang ang akin. Usually po, pag inahin kasi, unang-una hindi tayo makakapagparami. Kasi hindi naman ho pwedeng maglimlim ang isang inahin ng mga 30-40 itlog. So, mahirap din po na gamitin natin inahin kung mass production sapagkat hindi naman ho lahat ng inahin ay naglilimlim talaga. So, ako po ay suggest na 10 piso lang naman bawat itlog, bumayad na lang po tayo para kumita rin naman yung ating mga kaibigan na merong mga hatchery. Ano po? Yun, so pag naisalang na natin siya sa hatcher, it's going to take a day or two para mapisa po yan. Ito po mga kaibigan, isang tip ko, again, para masigurong maganda yung papisa natin. Meron po talagang mga sisiw na hindi kalimitan nagde-develop ng maayos or hindi siya ganun kalakas. Meaning, yung mga nasa 21st day na at pipilitin nyo pa rin pumisa, kalimitan po, pag lumabas yan yung mga nakalawit ang bituka or medyo may nakaganyan yung daliri kasi hindi siya agad makalabas or luno na kung tawagin. So, yun po yung mga disadvantage nung ganun. Mas maganda po yung mga early stages na pipisa ka agad. Yun yung magagandang gamitin natin para sa sisiw. So, pag yan po ay napisa na, on its first day, hayaan muna nating matuyo talaga. On its first day, hindi muna po ako nagpapakain. Ang binibigay ko lang tubig na may at least 1 o 2 kutsarang tubig. Gusto ko pong ma-flush out muna yung laman na kinain pa ng sisiw, yung tinae kung tawagin, para bago ko siya pakainin, talagang gigil na gigil siya kumain. Kung hindi naman po sa tubig ilagay yung asukal, ang gawin nyo po, kung meron kayong mga corn grits, yung ubod ng liliit na mais, pag hinaluan nyo ng chick booster, lagyan nyo rin pong konting asukal. Pag kinain po yan ng manok, makikita nyo, gigil na gigil sila kumain kasi nakakapagpatakam o nakakapagpagana kumain, yung matamis yung kinakain nila. Pagkatapos, pag nagpakain po kayo, make sure na sa gabi, bago matulog, huwag nyo na siyang pakainin. Ang ginagawa ko pong papakain ako sa umaga, sa tanghali, konting pagutom lang, merienda. Pagdating ng hapon, late afternoon, mga alas 5, magpapakain ulit ako. Sa gabi, wag na po. Kasi mas maganda yung sisiw ay fully digested yung kanilang kinain. Ng ganun, para sa ganun, sa umaga po, talagang masigla pa rin sila ulit. Hayaan yung makabuo sila ng tulog, hayaan yung presko yung pakiramdam nila, masigla sila kinabukasan para pag kumain ulit talagang matakaw ulit yung mga sisiw. Tapos, pagka po tayo ay nakaramdam ng hindi maganda, ang ginagamit ko po dyan ay yung tinatawag nating Respirax. Yung Respirax po, again, is a form of water-soluble antibacterial. For change of weather, medyo nagtamlay yung sisiw, bumagsak yung pakpak, yan po yung ginagamit ko. Inahalo po natin yan sa tubig, ibibigay natin sa sisiw for 3 to 5 consecutive days. And then 2 or 3 days out, plain water muna. After nung plain water, mga another 3 days, ginagamit ko naman po yung Set Pro natin para bumalik yung hydration ng manok. Kasi meron po yung electrolytes, merong multivitamins, minerals, and amino acids. So, hanggang sa muli pong video, ang sunod ko naman pong i-discuss, yung pagre-range na natin hanggang sa mag-harvest papunta sa preconditioning and mental conditioning of our stags. Thank you very much.